Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa panig ng ating minamahal na Pilipinas at sa lahat po ng ating mga kapatid sa anumang panig po kayo ng mundo. Ako po si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official Facebook and YouTube page at NTFL CAC Facebook page. Ako naman po si Queen. Simula ngayong umaga, January 2026. At sa mga susunod na Martes, iniimbitahan namin kayong lahat na maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob, pagbabagong buhay. At ako naman po, si Cassie. Sa tulong po ng Diyos, ng bayan, ng simbahan at ng ating pamahalaan, atin pong tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat ng kasama ang ating mga kaibigang nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Sa bawat kwento ng bagong simula at pag-asa, patuloy nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang binagong buhay. Sa pagpapatuloy po mga tagapakinig at mga taga-subaybay, samahan niyo po kami sa isang maigsing panalangin sa pag-umpisa po ng bagong serye, Ang Binagong Buhay. Tayo po'y manalangin. Ama namin na sumasalangit ka, sa araw na ito, nais naming italaga ang sandaling ito upang papurihan ang inyong pangalan at kilalanin ang mga himala na ginawa niyo sa buhay ng aming mga kapatid. At ngayon pong umaga, pagpalain kaming sama-sama ang aming mga tagapakinig sa manampanig sila ng sanlibutan. Aming pong idinadalangin na iingatan niyo po kami sama-sama at magsalita po kayo kasama ni Kin, ni Cassie at ng amin pong bisita sa umagang ito. Maluwalhati po ang inyong pangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Dulay. At ito po ang unang episode ng ating show. No? So, nag-i-expect ako na magiging maganda. At napakaganda ng layunin ng ating show. No? Para sa kapayapaan, pagkakaisa at paghahatid ng mga istorya ng bagong buhay. Yes. So, Cassie and Pastor, maaari niyo po bang i-share ang thoughts niyo sa umagang ito at sa ating first episode? Yes, may bisita tayo mamaya. Ipapakilala natin mamaya. Yes, sir. Alam niyo po mga kababayan at mga tagapakinig, ano po sa ministry po ng Adventist World Radio, dito po sa bagong segment na ito, na may pamagat po na Ang Binagong Buhay, mapapakinggan niyo po kung papaano ang himala ay nangyari sa buhay ng ating mga kapatid na minsan sila ay napahiwalay ng landas. At ngayon ay nagbabalik at naniniwala at sumasampalataya. So, ating mapapakinggan yan at inyo pong subaybayan ang episode pong ito ng Binagong Buhay. Kasama po syempre ang ating regular na magiging kasama sa atin pong segment na ito, si Sir Kin at si Ma'am Cassie. Good morning. Yes naman. Sa akin naman siguro, Pas, ang isa sa mga expectations and thoughts ko dito sa Ang Binagong Buhay, magiging isang makabuluhang plataforma ito para mapakita natin sa mga tao yung tunay na pagbabago, pag-asa at bagong simula through the assistance of the government. Siyempre, yung nangungunang whole of government approach ng NTFL CAC. And of course, sa programang ito, I am hoping and praying that the people would see the grace and mercy of the Lord. Siyempre, mas ma-edify din kami sa mga ibabahagi po ninyong Word of God. Mas mababad kami sa mga Biblia na verses, mga Bible verses, and sa mga mensahe po ninyo na mas makakatulong sa amin para makita namin na kahit anumang pinagdadaanan namin, may possibility na mabago talaga siya, Pas. So kasi talagang naniniwala tayo para sa isang buhay na payapa, sa isang pamahalaan, sa isang komunidad na payapa, hindi natin pwedeng maiaalis o maisantabi na ang tungkulin ng isa't isa. So may tungkulin ang tahanan, may tungkulin ang pamahalaan, may tungkulin ang ating gobyerno, may tungkulin ang simbahan, may tungkulin ang bawat isa. At hindi natin pwedeng isantabi ang tungkulin ng Diyos na gumagawa sa buhay ng mga tao. Tama ka dyan, Pastor. Kaya nga itong programa ng ito ay napakagandang partnership ng Adventist World Radio at ng gobyerno. Yes. So, Pastor, sa tingin ko oras na para ipakilala ang ating bisita. Unang bisita natin para sa programang ito. So,
So minsan siyang Naligaw ng landas. naligaw ng landas, at Isa siyang Nakapagbagong buhay sa Ako. tulong ng pamahalaan at Ako. pananalig sa Diyos. So let us all welcome Miss Roslyn Galario. Magandang araw po sa inyo, Miss Roslyn. good morning. Umaga po, Sir Ken, Ma'am Reza, and dati sa ating pong Pastor Robert Dulay ng Adventist World Radio, na isa po siya sa director ng ating South Regional Division. si Ate Rose, kung tawagin natin Ako. siya, pwede ba tawagin Ate Rose na lang niya? Ate Rose. Yes. Hello, Ah, kahit naman medyo matanda siguro ang aking buhok, pero pwede natin siyang tawagin ate, Ate Rose, pwede mo bang para sa kapakanan ng ating mga nanonood, pwede mo bang ipakilala yung sino ba si Ate Rose? Opo. Ako po si tinatawag na Rose, kumbaga mula sa kadiliman, sa tulong po ng Panginoon, sa mga ginamit na mga instrumento para ako'y magbagong buhay. Dati ang tawag sa akin ay Bisay, sa kabundukan. Pero ngayon po, ako po ay isa ng binago ng Panginoon, at ako po ay may 3 anak na kung saan dati po ako ay 18 years sa Kilusan, pero purihin po ang Panginoon dahil hindi pa po huli ang lahat sa katulad ko na mula sa kadiliman, tinawag ng Panginoon at maraming ginamit na instrumento para ako ay baguhin. Sige lang po. Kaya ako po ay, tawag sa akin ngayon ay si Ate Rose po. Ayun, ma'am. Maraming salamat po, Ate Rose, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sa aming pagbabalik, ilalahad ni Miss Roslyn, ni Ate Rose, ang kanyang karanasan bilang isang dating rebelde. Manatiling nakasubaybay at magbabalik kami matapos ang ilang paalala. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Di batid ang aking gagawin, ako'y lito sa aking buhay. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag mangamba, kahit ika'y nag-iisa. Ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang
ka dapat mangamba. Di ka niya pababayaan. Ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang ang Diyos lang ang ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Totoo nga, napaka-overwhelming din naman talaga ng grace and mercy ng Panginoon. Kaya kasama po namin si Ate Rose ngayon na kung saan 18 years siya sa Kilusan at ngayon ay binago ng Panginoon ang kanyang buhay at ilalahad niya sa atin kung paano nabago ng gobyerno at ng Panginoon ang kanyang buhay. Kaya ngayon, Ate Rose, bakit po kayo nahikayat na sumapi sa armadong grupo? Ayan po, totally po, mula po sa amin sa community, kami po ay nahihimpilan na o natutulugan na ng mga kasama kasi ang aming tahanan, ang aming komunidad ay nasa liblib o nasa looban. 12 years old pa lamang ako, sa panahon pa na yun ni Marcos. Maraming mga armadong grupo talaga na sa isla ng Mindoro. Kumbaga, mula pa sa kabataan, dahil po mas may nauna pa po sa akin na mula sa pinsan ko na na-recruit hanggang sa kami ay kanilang regular na natutuluyan at hanggang sa dahil regular na namin silang namimit at walang nakakarating sa amin maliban lang sa kanila, kaya hanggang sa may panahon na yung usapin sa mga issue doon sa aming komunidad dahil may laban na usapin sa mga pastuhan, iba pang maraming mga issue na kung saan yun yung itinuturo at kinikintal nila sa aming isipan. Hanggang sa kaming mga kabataan, regular nilang mini-meeting, pinupulong at binuo na kami minsan sa grupo. 12 years old pa lang ako ay nasa grupo na ng Kilusan. Hanggang sa utay-utay na nilang tinuturuan. Minsan sa school kami mula ng mga kaklase ko. Wala kami sa klase kundi dinadala nila kami sa mga looban para doon mag-aral. Salip na sa school kami, sa paaralan nag-aral, doon na sa kanila nag-aaral sa Nyugan, kung saan man po sila nakapwesto. Kaya halos doon na kami hinubog, doon na kami nila sinanay hanggang sa tuloy ang aming pagpasok. Hindi alam ng aming mga magulang na kami ay nasa kanila, namimit namin sila hanggang sa nauutusan na kami usapin sa pagpapadala ng sulat. Hanggang sa may isang time na kami ay, dahil kami mga kabataan mahilig umawit at kami ay dati nasa simbahan, yung mga kabataan sa aming komunidad na mahilig sa kultura, mahilig sa mountaineer. Yun yung kahinaan namin na kanilang tinusok na kanilang, yung kahinaan ng kabataan na kung saan ka nakapokus, ano yung kagustuhan ng kabataan, doon nila kami pinasok. Kaya ang nangyari, in-invite nila kami minsan sa isang training ng teatro para mag-compose ng tula, ng awit, pagigitara, yung usapin sa mga drama. Kaya kami ay nakapag-graduate hanggang sa hindi namin alam ang aming patutunguhan, hanggang sa kami ay isa na pala sa ipapadala sa rally, sa mga iba't ibang mga bayan, hanggang sa Kamaynilaan. Yun na yung naging daan, taga-awit kami, hindi lang taga-awit, taga-MPT. Kaya
utay-utay mula pa lang sa kabataan, inuutay-utay nila kami kung paano i-twist ang kaisipan, kung paano salip na sa paaralan ang tinuturo ng guro, dinadala kami sa kanilang paaralan para sa hindi lang sa rally, hanggang sa sukdo lang uminit na. Siyempre normal dahil ang isinisigaw namin sa bayan, sa mga lansangan ay usapin na laban sa gobyerno, laban sa mayor namin. Minsan sinasabi ng mga kamag-anak namin, nakikita kami sa rally o nag-iimpite ako sa radyo, yung anak nyo nandun sa rally. Pero pagdating sa tahanan, dahil medyo hinog sa usapin ng kanilang mga pagsusuri, minsan nagiging laban na kami sa magulang namin, na sa ayaw man sa gusto ng aming magulang, pero kami tumatakas. Kaya dahil doon sa kanilang ina-agitate ang mga kabataan, laban sa gobyerno, laban sa issue, yan, hanggang sa nakapaloob na kami sa konsolidadong sa SPL, sa baryo, mula sa kabataan hanggang sa binuo sa kasapi ng partido sa baryo, hanggang sa may mga gawain ng inaatang mula pa lang sa baryo kahit wala ka pa sa armado. Pero ang nagsusupervise ay armado. Hanggang sa, kahit ako noon ay nag-aaral ng midwifery, minsang may issue sa amin sa kami sa hospital, na yung issue sa hospital, yun yung nag-provoke sa akin na magagraduate na lang ako, magbo-board exam na lang ako, para doon makita ko na napakaano pala yung issue doon sa usapin ng hospital, usapin sa pasyente at sa bayad sa hospital, na kung saan yung na-isolate na agad yung kahirapan at yung namumuno at saka yung pinamumunuan. Kaya doon na nag-focus yung aking isipan, hanggang sa ako ay nagsampa na sa kanila na hindi alam ng aking mga magulang na hinahanap na. Ate Rose, maidagdag ko lang, no? Sinubukan kong i-analyze yung mga nagtulak sa kanya, para yung humubog sa kanya. Tsaka bata pa lang, no, sir? 12 years old. 12 years old po. Yeah. Pas. 12 years Grabe yun. old. So, nung mga bata ka, nakita mo na parang may kakulangan ang gobyerno na hindi natutugunan na pangangailangan ng mamamayan. Opo. Sa tingin ko, Yun ang nakita niya. nung mga panahong yun, talagang may mga valid naman talaga. Yes. Hindi napupunta ng gobyerno, walang medical services, at walang yung mga usapin sa Sa mga lupa. lupa, na may mga valid silang mga reasons. Opo. Na nagtulak sa kanya. Mamaya siguro may kwento niya. Ano naman yung nagtulak sa kanya Opo, para magbago. para magbago? Yun yung gusto Opo. kong mapakinggan din natin opo, sa kanila. Kasi itong mga issues na to, bali emphasize para hikayatin sila Yes. sumali dun sa Pero ito po pala armadong talaga, grupo. Pas, na at a young age, tiniterror groom or kinokondisyon na yung mind ng mga bata na eto ganito, magalit kayo sa gobyerno, they exploit on the vulnerabilities and yung ideas ng kabataan hanggang sa tumanda sila, magagalit at maa-agitate talaga sila sa government hanggang gusto nilang i-overthrow yung government. Sorry, pero ayoko mag-inject ng another ideology dito. Pero Opo. yung hagip ko sa kanya, nung mga bata pa siya, ang gobyerno naman talaga natin hindi perfect. Yes, Hindi tama. perfect. And valid yung mga reasons Nila. na ibinabato sa atin o sa gobyerno, di ba? Kahit sa simbahan, may kakulangan ng simbahan, Yes. may kakulangan ang gobyerno. Pero may mga valid ito na mga issues na kinakapitalize para sila ay mahikayat. Tama. Opo. So, siguro mamaya titingnan natin yung mga nagtulak kay Ate Rose. Opo. So, Ate Rose, ayun, nabanggit nyo na, since 12 years old, hinuhubog na kayo para sa grupo. Nung naging member na kayo, Ate Rose, ano ang naging partisipasyon ninyo dito sa armadong grupo, Ate Rose? Ayan po. Nung una, pagpasok ko pa lang sa isang unit sa gawaing masa sa Isla ng Mindoro, akala ko ang tungkulin ko lamang ay magturo ng awit, kung paano mag-compose. Turuan lang sila. Opo. Ay hindi ko alam na kung saan. Pagdating ko pa lamang sa loob, binigyan ako ng isang tungkulin bilang giyang pampolitika. GP na kung saan marami palang usapin sa loob ng kilusan. Kasi una, pag ikaw ay giyang pampolitika, hindi lang usapin sa mga kasama mo ang tuturuan mo, paano magsimula sa pag-aral ng MKLRP hanggang sa BKP, mismo palang mag-organisa ka mula sa komunidad, pagbubuo ng grupo sa kabataan, sa bata, magsasaka, sa katutubo, sa kababaihan. Yun pala yung pinaka-purpose doon kapag ikaw ay giyang pampolitika. Hindi lang sa pagbubuo ng grupo, mismo pagtuturo ng mga aralin mula sa MKLRP hanggang sa pampartido kung paano na ang isang gobyerno ay itayo. Kaya
Sabi ko, bakit ako ang binigyan ng tungkulin na ito samantalang ang usapan lang natin ay magtuturo lang ako ng awit para sa rally, para sa mga kabataan. Hindi ko sukat akalain na ako ay bigyan ng isang malaking tungkulin na minsan, hindi lang sa giyang pampolitika sa isang unit, kundi yung usapin sa finance na doon rin ako natuto na kung paano magpalitaw sulatan yung mga middle force, yung mga sinatawag na Panginoong may lupa, yung mga may mga kakayanan, may pastuhan, at mga politician para humingi ng support ng RBKO. Doon ako nag-isip na pati yung usapin sa ang kinakain pala namin ay galing sa buwis, galing doon sa mga proyekto para buhayin yung unit na dala-dala mo. Kasi kapag ikaw ang rin nasa responsable, paano mo pakainin yung 30 mo katao sa maghapon kung wala kang hawak na pera? Kapag in case na mapalaban, ano ang gagawin mo kapag napalaban, may sugatan? Ibig sabihin, ikaw yung may responsibilidad. Kaya napakabigat yung tungkol, hindi lang po sa gayang pampolitika, naging PI, naging kalihim ng isang larangan hanggang sa ma-recover. Dahil ng panahon ni Palparan, talagang matindi yung operation na dinala sa Mindoro. Kaya medyo yung mga katutubo, yung kabataan na galing sa kalunsuran, na medyo relatibong natatakot, may problema kung paano umuwi. Minsan may karanasan kaming tumatakas na dahil yung gutom sa panahon na yan ni Palparan. Pero ang trabaho ng political instructor, ang trabaho ko, paano sila agitate, manatili, paano sila hikayatin na ang tayo ay may sinumpaang tungkulin, tayo ay buhay man natin ialay, sekundary lamang yung pamilya mo, sekundary lamang yung gutom. Kapag may nagugutom, may nakatingin sa iyo, o ang isusubo mo na lamang, ibibigay mo dun sa iyong kasamang nagugutom. Ibibigay mo yung isusubo dun sa mga masa, sa mga pinakamahirap. Yun yung kung bakit yung puso ko doon sa mga mahirap. Tumagal ako ng ganun dahil yung awa doon sa mga mahirap. Tapos, siyempre ang ituturo ko pa kung paano manatili, paano i-agitate. Ito ay gobyernong itatayo natin. Wasakin yung gobyerno, pero napakalaking tungkulin at hindi lang sa usapin ng 10 years, 5 years, kundi pang matagalan. Dahil pang matagalan, tigmang bayan ang ilulunsad at itatayo ang isang gobyerno, isang demokratikong gobyerno di umano. Pero yung tungkulin, wala kang resources, wala kang, may tao ka, may baril ka, pero saan yung resources, paano mo itatayo ang gobyerno? Gayong wala kang hawak. Ibig sabihin, kanino ka aasa? Ang itinuturo ng partido sa masa. Doon ka, ang lakas, ang pagkain, ang bubuhay sa iyo ay yung mga masa. Samantalang makikita mo saging din ang pagkain nila. Samantalang nagpapakahirap silang magbenta ng saging mula sa kabuntukan ng ilang oras lalakarin. Yun yung kanilang pagkain. Paano mo itatayo ang gobyerno? Ganong sila nga, hirap na hirap, hindi mo ituruan. Ikaw nga yung pagkain mo sa kanila pahihingi. Sa kaingin pa nila makikisalo ng kukuning pagkain. Napansin ko sa istorya ni Ate Rose na yung kanilang mga nais talaga, pagbabago. Opo. Na magkaroon ng pagbabago ng pagpapatakbo ng gobyerno. So ito yung nagtulak sa kanya na matulungan yung mga mahirap, may angat yung to alleviate poverty, to end corruption. I think that is part of yung kanyang mga niya sinasabi na matulungan yung masa at magkaroon ng bagong gobyerno. Opo. Pero ngayon, Ate Rose, almost alam naman natin sa kasaysayan, more than 50 years na, more than 5 decades. Opo. 57 years na itong ideology ito ng makakaliwang grupo. Ngayon, ano yung nagtulak sa iyo na nagtulak na magbago yung isip? Oo nga, Ate Rose. Oh, kasi ako to tell you the truth, I am with those people who wants to end poverty, to fight Opo. corruption in the Sa tingin government. ko, lahat naman tayo. Lahat tayo gusto Oo, natin lalo yan na eh. Sa gobyerno, tayo- sa simbahan. Gusto natin maglingkod sa bayan at mapabuti ang buhay ng bawat isa. At maabot yung mga nasa laylayan, hindi lang yung mga nasa syudad, may mga kababayan tayo na mga naghihirap. Lahat tayo gusto natin yan silang matulungan. Ngayon sa naging karanasan ni Ate Rose, ano yung nagtulak sa iyo para mabago yung isip? Na ninais mong bumalik at ano yung nagtulak sa iyo para naisip mo na walang patutunguhan itong ipinaglalaban ko na nasa armado kang tama ba? Na nasa armado kang kilusan. Yes, Pastor. Totally po, bago pa ako nag full-time, natuto na rin ako sa simbahan, naging Adventista rin pa ako dati.
So, ibig sabihin po, nung panahon ako ay nasa armadong kilusan, ang alam ko, doon ako na nagkaasawa. Hanggang sa nagkaanak na ako ng 3, na ang naging kahinaan ko yung mga anak. Bagamat may karanasan na 1 taon, 5 taon, hindi ko sila namimit, hindi ko sila nadadalaw kasi hindi pa naman uso ang cellphone. Yung communication, samantalang may patakaran na once a year ang dalaw. Pero dahil hindi nangyayari kapag ikaw official, Once hindi a yun. year? Opo, Once a hindi year. yun nangyayari kapag lalo't higit ikaw ang official kasi uunahin mo ang trabaho, uunahin mo ang kilusan kaysa sa iyong pamilya. Kaya, syempre, ibig sabihin yung sacrifice talaga na secondary mo na lamang yung mga anak mo. Pero ang nakita ko ay sa karanasan ko, sa paghawak, maraming mga pamilyang nawasak. Kasi namatay yung kanilang magulang, paano yung anak, nakakalimutan na ng partido dahil wala naman talagang source ang partido para suportahan yung pamilya, para iangat ang kabuhayan. Kaya nga itatayo mo isang gobyerno para sa kabuhayan nila, para sa paano maging payapa sila. Pero walang kakayanan na kapag namatay ang kanilang tatay, paano sila mabubuhay. Kaya maraming karanasan, minsan yung anak nila nawawala, pinaalaga sa iba, nawawala. Pero hindi ko masyadong pinansin nung una, kinakaya ko pa yung ganong problema. Pero yung isang problema usapin sa finance, na ang sinasabi ko, kasi merong mga NGOs na sumusuport sa partido, na ang layunan na, halimbawa, itayo yung isang school sa mga katutubo. May budget. Minsan, yung usapin sa livelihood ng mga association na binuo ng kilusan, tinanong ko, bakit po yung budget na ibibigay, ilalaan na lang doon sa school para sa mga katutubo ng panahon, mga galing pa yun sa party list, yung mga budget na yan, bakit hindi natin ibigay sa komunidad? At bakit hindi natin laanan yung mga livelihood na natatanggap natin galing sa NGO? Ba't hindi ibaba sa komunidad yung budget na yan? Kasi doon para yan sa kanila. Pero bakit nililimitahan? Doon ko mismo narinig sa isang namumuno sa amin na kapag sinanay mo yung mga yan para umunlad yung mga pangkabuhayan nila, hindi na yan magpapahimpil sa atin, hindi na yan tayo tatangkilikin, itataboy na nila tayo. Kaya sabi ko, simula noon, nag-isip na talaga ako kasi DRB, RA, yung usapin sa lupa. Pero bakit ayaw mong paunlarin? Bakit ayaw natin? Kasi yun ang goal natin, mapaunlad sila para magkaroon ng pangkabuhayan. Pero ang sinasabi kasi ng isang matanda, kapag natuto sila, umunlad ang kanilang kabuhayan, hindi na yung tatangkilikin ang kilusan. Kaya sabi ko, yung napapakinggan ko, Ate Opo. Rose, yung unang prinsipyo niya para matulungan ang mahirap, Opo. maiangat ang kabuhayan ng mamamayan, matapos ang corruption, mai-render ang mga services sa mga lugar na in my analysis na nakita mo na hindi armado yung solusyon. Opo. Contradicting din, no? Parang gusto nung armadong grupo na tulungan yung mga mamamayan, yun ang sinasabi nila. Pero, bandang huli, ayaw mo silang umunlad para kakampi mo sila. Sila Di ba? pala Parang- yung anti-development talaga na tunay. Oo. Ayun yung nasa kwento ni Ate Rose. Kaya, ayun, siguro doon mo naisip na walang patutunguhan yung mga ganong pag-aarma. Sa susunod siguro ng mga tanong natin mamaya, may isasaysay niya na yung kaibahan ng kalagayan niya ngayon na Opo. kasi nakilala ko naman si Ate Rose na mas malawak yung kanyang nagagawa sa Opo. kanyang kalagayan ngayon. Mas nakakatulong na talaga siya sa mga tao, hindi na yung pipigilan niyang umunlad para maging kakampi mo. Di ba napaka contradicting Ironic, na yes. It's gusto mo silang contradicting. tulungan pero ayaw mo silang umunlad. Hindi kaaya. Ngayon naman po, Ate Rose, kailan po kayo nagbalik loob at paano ang naging proseso ng inyong pagsuko? Opo. totally po 2018, ako po talaga ay umalis sa kilusan ng walang paalam. Sa madalit sabi, awol. Kasi usapin sa unang-una sa anak. Kasi yun talagang kainan ko kasi Once a Pamilya year. kasi. Opo, grabe. iba rin. Nawasak, nasira yung relasyon sa anak, sa pamilya, yung pagpapalaki ng anak, ilang taon? minsan po may 7 years, 5 years na kaming hindi nakakadalaw. Wala man Grabe. talagang dalaw kasi kapag ikaw nangangasiwa. Kasi tatanungin ka ng matanda, alin ang unahin mo, ang bayan o ang iyong sarili. Siyempre, ang uunahin mo talaga ang bayan kaysa sa iyong
kumbaga yung sarili mo pang personal, secondary na lamang yan. Kaya nung nangyari yun, yung Nagtago ka muna. nagtago na talaga ako na hindi ako, kasi ang plano ko, pwede namang magbagong buhay na hindi mag-surrender. Pwede man ako makatulong na hindi mag-surrender. Tumago talaga ako sa isla. Pero dahil siyempre, nag-isip ako, paano ko buhayin ang anak ko kung wala akong coordination, wala akong communication sa iba pa. Kasi kung ako ay usapin sa pagsasaka, usapin sa magtitindahan, kaya magko-communicate ka talaga, lulutang at lulutang ka. Kaya may isang time na may isang kaibigan, may isang barangay official, sangguniang bayan na gumawa ng paraan sila, makapag-communicate sa army, na kung sa panahon na yun sa second ID, at na nakakilala din sa akin. Sila yung naging daan para kinuha nila ako, sinundo nila ako sa isang isla para isaayos. Kasi nung panahon na yun, malayong isla na hindi ako nakakapag-communicate sa mga sa side ko. Ay nung panahon, hirap na hirap ako. Gusto kong mag-communicate sa pamilya ko kasi karamihan, kahit anong humiwalay ka sa pamilya, uuwi ka talaga sa sarili mong pamilya kasi pamilya din lang naman ang makakatulong. Kaya sila rin yung naging daan nung ako ay nag-volunteer na rin na ako ay hinanap nila at sa pamagitan ng kapitan, yung kapitan ang naglinya sa army, ako na rin po ay pumayag na rin talaga na makipag-communicate, makipag-usap. At ako po ay nagpapasalamat dahil nirespeto nila ang desisyon ko. Kumbaga ako ay yung pinarasis nila ng maayos. At kung ano ang decision ko makabalik sa komunidad, makabalik sa aking mga anak, ay nirespeto nung mga kasundaluhan, ito na yung sa pamumuno na ng 203rd Brigade, na pinarases na rin nila yung aking mga... Alam niyo talagang itong istorya, 18 years, ang daming istorya, yung mga detalyeng ito. Pero isang oras lang kasi yung ating isang oras yung ating serye, ang binagong buhay, ang binagong buhay. Ang gandang mapakinggan lahat ng kwento natin. Yung mga detalye, Ate Ros, talagang very excited kami sa mga nakikinig po sa atin, sa sasakyan, sa inyong tahanan. Patuloy po kayong sumahan niyo kami sa aming kwentuhan. Pero Ate Ros, pwede mo bang i-share sa amin? And to make the long story short, siya ay nagpasya na magbalik loob sa ating pamahalaan. So, nung pagbabalik loob mo sa ating pamahalaan, ano naman yung mga tulong, anong assistance, ikaw ba ay nasaktan, sinaktan ka ba, o anong May ganun po ba, ano ang nangyari? Tinulungan ka ba? Ikwento mo nga sa amin, paano ka tinanggap o winelcome ng ating pamayanan, ng ating pamahalaan? Ayun po, yung una po talaga, nung sinundo nila ako, normal may pangamba ako kung saan ako dadalhin. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Normal po yun. At saka, kahit yung may mga magtatanong sa akin, hindi talaga ako umiimik. Tinatawanan ko lang sila. Kahit may magtanong na, hindi talaga ako sumasagot. Kasi hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Pero nung ako ay nasa kanila na, nirespeto nila ako. Kumbaga, kung ano yung mga needs, mga problema, ibinukas ko sa kanila na kailangan ko mag-consolidate sa aking mga anak, kailangan ko makapanumbalik. Yun ay nirespeto nila. At nung ako ay nasa kanila na, nag-request ako na yung aking mga anak, mapukusan ko yung aking pamilya. So, tinrato ka na... Tinrato nila ako, Pastor, na maayos. Opo, maayos. At saka, yung sa usapin ng pamilya, nirespeto nila yon. At sila din yung naging daan, habang pinaprocess nila, sila rin yung naging daan dahil hindi ako mapakali at may kulang talaga sa akin. Sila rin yung naging daan para pakilala ko sa Adventist World Radio. Nang sabi nung isang tropa ng army na kung gusto mo, makilala mo si Pastor Robert Dulay, makakatulong sa'yo paano ka i-counseling, paano ka magkaroon ng peace of mind. Nag-start kami ng broadcasting ng 2017 sa Mindoro. Pero siguro sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin, naging lingkod ako naging missionary ako diyan sa kabundukan na ginagalawan nila mula 2006 straight hanggang 2013. Siguro si Ate Rose makakapagpatunay na napapakinggan niya na at napaglilingkuran na natin sila ng mga panahong iyan. Yes, Pastor. Tatandaan ko noon sa bundok pa 2007. Kasi may medical mission po. Adventist po yung napapayagan na lang namin na pumasok sa area. Kasi yung side ng aming family, mga tiyuhin ko mga Adventist.
So kapag may mga activity sila sa kabundukan, ang hanapin niya yung pamangkin niya sa akin. Kaya okay lang po sa amin na. Pero pag may medical mission sila, ang gagawin naman namin, yung mga sobra nilang gamot, hihingiin namin. Doon namin na-meet si Pastor Dulay na kaming mga nasa official, nakipag-usap sa kanila kung pwedeng nakikipag-dialogue kami na kung pwede pag may sobra kayong gamot, pahingi na lang kami para kami na lang mamigay sa mga tao, sa mga katutubo. At doon ko siya nakilala na bago kami maghiwa-hiwalay, pinag-pray nila kami na yun yung start na tuwing pupunta ako sa bahay ng mga katutubo o ng mga aming napupunta, may nakikita lagi akong Bible na kulay brown, yung New Testament. At laging yung verse na yun na laging nakikita ko sa payag 2:4, yung laging message sa akin na nakalagay doon, ngunit ito lang pinagdaramdam ko sa iyo, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Yun lagi hindi ko alam kung anong purpose sa akin. Siyempre sa 18 years, na maraming hindi maniniwala na wala akong tama sa katawan, nakala may anting-anting, hindi ako naniniwala sa anting-anting, kundi hindi ko alam kung ano ang goal talaga, ang purpose sa akin ng Panginoon, kung bakit ako ay binuhay pa. Sir Kit, talagang we barely have 15 minutes, Opo. na matitira doon sa ating, ilang oras na ba? Go ahead, Sir Kit. So, ayun, napaganda ng share nyo, no? At sa mga ating manood, manatiling nakatutok sa aming programa sapagkat ibabahagi ni Miss Roslyn sa aming pagbabalik kung paano niya binago ang takbo ng kanyang buhay, katuwang ang Diyos, ang bayan, ang simbahan at ang pamahalaan. Magbabalik kami matapos ang ilang paalala. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. Muling nagbabalik ang Binagong Buhay. Matapos po ang lahat ng inyong pinagdaanan, Ate Rose, mula sa isang buhay na magulo at walang kapayapaan, kailan niyo po nasabi na tuluyang nagbago ang takbo ng inyong buhay? Ayan po, mula po nung unang-una talaga makilala ko ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ang may nagbibigay ng direksyon. Instrumento ang Philippine Army, instrumento ang ating komunidad, ang ating pamilya, ang mga pastor, instrumento. Basta mula nung makilala ko ang Adventist World Radio, na kung saan sila yung nakatulong yung Seventh-day Adventist para ma-remold, para mabago yung teorya, yung pananaw na matagal lang nakakintal sa akin, na kung saan nakita ko na yung kanilang support, nakita ko yung ginamit sila ng Panginoon, paano lahat yung mga tungkulin, mga gawain, na kung saan na kailangan ng pamilya, kailangan ng komunidad, kailangan ng taong bayan, ay kumbaga sila yung nakakatulong sa lahat. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat dahil sila yung ginamit na instrumento na kung saan nakita kong nagkaroon na ako mula nung natanggap ko ang Panginoon, nagkaroon na ako ng peace of mind. Nagkaroon na ako ng payapa. Hindi na ako natakot mamatay. Kasi minsan, kapag ikaw nagbagong buhay, pero andyan ka sa komunidad, pero wala kang Panginoon, patago-tago pa rin kasi karanasan ko yan bago ko makilala ang Adventist World Radio. Hindi makapagtrabaho, hindi pa rin makapokus sa pamilya, patago-tago pa rin dahil alam mo may kalaban ka at naghahanap pa rin sa iyo. Yung pinanggalingan mo. Pero ngayon, sa ministry na binigay sa akin, katuwang ang Philippine Army, katuwang ang kapulisan, katuwang yung mga dati kong kasama, hindi kami takot na pumasok sa komunidad, mag-testimony, magpakilala na kami ay dating mga former rebels, na maging instrumento para maunawaan nila na may respeto, na andyan ang tulong ng gobyerno, bukas palad ang Panginoon, basta ikaw ay lumapit lang sa Kanya, ano man ang sabihin mo, ano man ang hilingin mo, basta manikluhod at sumurrender ka talaga sa Panginoon, sumurrender ka sa gobyerno, ang lahat ng iyan ay magkakaroon ng katuparan. Hindi solusyon yung armado, kasi karanasan ko sa armado, wala ka naman source. Saan mo kukunin? Doon pa rin sa gobyerno pa rin, na magkakaroon din ng karahasan. Pero pwede naman palang tumulong
at magkaroon ka ng peace of mind, magkakaroon ng kapayapaan sa tulong na ng Panginoon dahil lahat gagamitin kapag nagkakaisa. Kapag nag-uusap ng mapayapa, magkakaroon ka ng mapayapang pamumuhay, makabalik ka sa iyong pamilya, sa komunidad at sa gobyerno na kung saan makakatulong ka ng mapayapa sa iyong kapwa. Lalo't higit ngayon, kumbaga sa ministry, bilang sa ngayon ako lubos nagpapasalamat dahil binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na sumali sa AWR missionary para maipadama ko yung pagmamahal ko sa tao. Ako humingi talaga ng puna sa komunidad. Bumabalik talaga kami, yung mga kasama ko, sa komunidad para magpatotoo na kami ay buhay pa hanggang sa ngayon. Andito kami para dala ang salita ng Panginoon at nandyan ang gabay ng Panginoon. Basta ikaw ay pumukos, i-surrender mo ang lahat, yung takot mo mawawala. Kasi alam mong pag namatay ka, alam kong may patutunguhan at alam kong may pangako ang Panginoon. Kahit ako mamatay, hindi na ako natatakot. Alam kong hinahanap ako pero hindi ako natatakot dahil alam ko nakatulong ako na ituwid ko ang aking daan, na ituwid ko, nakabalik ako sa komunidad, nakahingi ako ng puna sa kanila at ako'y naunawaan nila. So Ate Rose, yung Kin at saka kasi, sinusubukan ko lang i-process, Very overwhelming ako sa mga stories ni Ate Rose, May kurot sa puso. Oo. Ngayon, napansin ko na yung kanyang pagnanais na pagbabago sa bayan, yung mga advokasya niya noong nasa kilusan siya, nagagawa niya pa rin ngayon. Na Opo. pinagpapatuloy niya at saludo tayo. Actually po, sa kakamanan po ng ating mga tagapakinig, nag-organize si Ate Rose sa Mindoro ng almost 18 associations. May mga 18 associations at meron silang inorganize na Mindoro Island Fully Reconciled Association. At Ate Rose, kanina nakita ko yung liwanag na nung sinabi niya na nung nasa armado siyang pakikipagbaka, ngayon na wala na siya sa armadong pakikipagbaka, mas marami yung nagagawa niyang tulong at na ipagpapatuloy niya yung advokasya niya sa masa, sa ating pamahalaan. At mas nakakatulong siya sa isang malaya at payapa na pakikipagbaka pa rin. Para labanan ang kahirapan, tulungan ang mamamayan, at tapusin ang korupsyon, wakasan ang mga paghihirap ng ating bayan. Na yun yung kadilang mga advokasya noong nandoon siya sa samahan pa dati. Ngayon, malaya na siya. Ate Rose, yes, sinasaluduhan natin yung iyong advokasya sa isang malaya at mapayapa na pakikipagbaka. Ngayon, ano na yung ginagawa ninyo ngayon? Opo. Na binanggit mo, mayroon kang kasama yung mga kasamahan mo na natulungan ka ng gobyerno, natulungan ka ng simbahan, natulungan ka ng Adventist World Radio. Pwede mo bang ikwento sa amin, ano na yung mga ginagawa niyo sa ating komunidad ngayon at regular na ginagawa ng inyong grupo? Ayan po. Kami po bilang mga nagbagong buhay, yung fully reconciled na, may mga samahan po kami ng mga nagbagong buhay para ito ay magabayan, mabago, matulungan namin ang kapwa namin na galing sa kadiliman through spiritual intervention, through to Bible, salita ng Panginoon. And then kami po ay yung aming association, nire-registered po namin ito sa DOLE, sa tulong din po ng mga local governments. Sa Mindoro po ito, no? Yes, Ano pong pangalan ng ating grupo? yan po. Yung aming samahan po, under po ng Kadrimi Marupa, at mayroon po kaming Kadrimi MIFRA, na kung saan, Ano yung MIFRA? yung Mindoro Island Fully Reconciled. Kung bakit po fully reconciled? Kasi may maraming mga samahan, more on pangkabuhayan, livelihood. Pero yung usapin sa tsorya, usapin sa kanilang mga pananaw, hindi nare-remold, hindi nababago. Kaya kung bakit ang ginawa namin full reconciled, kumbaga mayroon pong sa usapin ng kapayapaan, yung pong kilusan na namin ngayon ay yung sa kapayapaan, campaign natin ay manatili ang kapayapaan. Kung bakit na lahat ng mga nagbagong buhay ay organize, i-consolidate, and then yung sa usapin ng kabuhayan para sa livelihood, katuwang ang mga LGU, katuwang ang mga agencies, at lalo't higit yung sa usapin ng kaligtasan. Ayun, nandun yung aming na kung Parang saan ma-remold. KKK pa rin, Opo. Ano yan? Yung kabuhayan, kapayapaan, kabuhayan, at kaligtasan. at kaligtasan. Yun yung maganda. Ayan po. KKK pa rin, Sasali tayo sa kilusan na yan ng KKK. Ang kilusan niya, Ate Yeah. Rose. Yun po yung sa usapin po ng kaligtasan. Kami po ay nagme-ministry, yung mga kapwa ko nagbagong buhay, para ipaabot ang pag-ibig ng Panginoon sa komunidad, na kung saan kami ay tuloy-tuloy na umiikot
ikot, pumapasok sa mga liblib, dala ang salita ng Panginoon, dala din po yung pag-ibig ng Panginoon at kasama po yung mga feeding, outreach program, yung gift giving at testimony po ng bawat isa sa amin para po makatulong kami at ganun din yung mga organisasyon nila, ginaguide namin sila kung paano sila maka-avail ng mga livelihood sa mga agencies po. Nakatuwang lagi po ang local government. Ayun po, no? So, Ate Rose, bago po natin tapusin ating programa, bilang na-recruit, 12 years old pa lang, napakabata. So, ayun, Ate Rose, anong may papayo nyo sa kabataan upang hindi sila malinlang na sumali sa mga armadong grupo at maligaw ng landas tungo karahasan, kaguluhan? Ayan. Paano nila iwasan yun, Ate Rose? Ayan po, sa nakaraan po sa Mindoro nagkaroon ng labanan. At nakaraan, medyo itong huli puro kabataan ang ginagamit. Ano po, na kung saan kasi ang nandyan lagi yung salitang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero mali po yung paggamit. Dahil sa atin sa mga kabataan, walang problemang magpahayag tayo ng ating saloobin, mga issues, na kung saan walang karahasan, walang armado na gamit o sumali sa armado. Pwede kang magpaabot, makipag-dialogue, ano ang issue ng kabataan. Tiyak maunawaan ng ating government yan. Hindi solusyon, hindi yung panawagan kabataan pag-asa ng bayan umakyat at magsulong ng digmang bayan, hindi yun ang solusyon. Dahil anong nangyari po nakaraan? 'Di ba? May mga imbeltong kabataan pero saan napulot? 'Di ba? Namatay, nawawala. Kaya nakakalungkot pong isipin na ang kabataan ngayon dahil sa kanilang talino, sa lakas nila, ginamit ito para sa kapakanan ng iba sa individual o sa pansarili. Samantalang, ang lakas nila ay magagamit para makatulong pa dun sa iba't ibang sektor para sa usapin ng kapayapaan, kabuhayan at kaligtasan. Kaya ang payo ko po sa mga kabataan, wala pong problemang tayo magkaroon ng saman. Wala pong problema tayo ay magkaroon ng mapayapang pakikibaka. Hindi solusyon ang armadong pakikibaka. Kailangan natin magkaisa, gamitin ang talino para magkaroon at makatulong sa pamilya, sa komunidad, usapin yung kanilang talino at lakas. Maging ganun din po sa mga magulang na kung saan mga magsasaka, mga katutubo, kailangan maging mapagbantay tayo, magkaisa tayo, magtulong-tulong tayo, na kung saan sa pamagitan ng tulong-tulong na yan, makakamit ang usapin ng kapayapaan, kabuhayan at kaligtasan kapag tayo ay magkakasama. Hindi solusyon ang umakyat sa armadong kilusan, hindi solusyon ang magsulong ka ng baril. Kung kapag ikaw ay maghawak ng baril, anong mangyayari sa iyo? Ano yung issue? Iniwanan mo sa baba ang issue. Paano malulutas yun? Nanatili lamang yung issue at nanatili lamang. At anong sagot nun? Karahasan ang mangyayari. Kaya kung kailangan natin, tayo ay magkaroon ng payapang pamumuhay, payapang pakikibaka na kung saan sa pamagitan ng pagkakaisa. Yan. So, napakaganda po, mga tagapakinig, mga kababayan, natututo tayo sa isang karanasan ng buhay. Opo. Na this is real life talaga, true stories, Opo. Parang sa pelikula lang, pero totoo na nangyayari yung sa buhay ni Ate Rose. Marami akong mga take away na Opo. natutunan at napakinggan sa ating mga tagapakinig, Kin, sa ating kasama dito kay Cassie, na nagliwanag sa akin na yung mga advokasya natin na gustong pagbabago sa gobyerno, posible pala. Posibleng mangyari pa rin. Na pag-alabi natin yung puso natin, yung galit natin sa ating puso para labanan ang karahasan sa isang payapa at tahimik, na pakikipagbaka. Ngayon pa lang, isa sa mga take-away ko na hindi solusyon yung armado. Opo. Para isulong yung kapayapaan sa gobyerno at sa ating pamahalaan. Na yung binabanggit niya kanina, na kapag nung humawak siya ng armas, limitado na yung kanyang kalayaan. Hahabulin siya ng gobyerno. Siyempre, nandiyan ang pamahalaan, dadanak ang dugo. At ito yung isang nakikita ko. Walang dangal akong nakikita na yung sa isang ideology at sa isang pananaw mo sa buhay na sasaktan mo o mapapatay mo yung kapwa mo Pilipino. Opo, Pastor. At ang ganda ng story din ni Ate Rose. Sana ma-inspire ang mga tao sa story niya ng na sadlak sa dilim, nakabalik sa gawa ng Diyos. Story of second chances, Yes. forgiveness. And nagbalik siya dahil sa pag-ibig niya sa kanyang pamilya. Napakaganda. At binago siya, binago ng Diyos
yung kanyang buhay. So, isa to sa mga takeaway kasi ako talaga nag-aalab din yung ano ko yung puso ko. Talagang i-enlist ko na yung sarili ko na umanib sa kilusan na Yeah. KKK. Ano? Para sa kapayapaan, para sa kabuhayan, at para sa kaligtasan. Ang ganda. Nais ko lang yung mga takeaway na gusto kong i-share po sa ating po mga tagapakinig. Ano po? Yung binabanggit po ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sa 2 Korinto, Kapitulo 5, ang talata po ay 17. Gusto kong i-share lang po yun dito sa segment natin na binagong buhay. Ang sabi po rito, kaya kung nakipag-isa na kay Christ ang isang tao, bagong creation na siya. Wala na yung luma, bago na ang lahat. Napakaganda, no? Kapag sabi sa English, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yung mga luma na lumipas na, ay siya'y nagiging bagong nilalang. So sa panibagong buhay, sa panibagong pakipagbaka, kasama natin ang pamahalaan, kasama natin ang simbahan, kasama natin ang ating komunidad para sa pagkakaroon ng isang pagbabagong buhay, isang panibagong pakipagbaka para sa kapayapaan, para sa kabuhayan, at para sa kaligtasan ng bawat isa. Pakaganda ng pastor. Napakaganda. We are really transformed in Christ. Yung mind natin nababago talaga sa tulong ng Panginoon at syempre ng komunidad natin. Po. So, Ate Rose, napakagandang episode nun at maraming salamat po sa pagpapaunlak ng imbitasyon sa panayam na ito. So, Ate Rose, may mga gusto ko bang batiin? Yes. Ate, We still have plenty of time. We have plenty of time para sa mga greetings natin. Yes. Ayan po, binabati ko po yung mga nasa dati kong mga kasamahan na sana po maunawaan po ninyo at madama din po ninyo ang pag-ibig ng Panginoon. At sa hinarap, makasama din po namin kayo sa ministry na ito para magbahagi ng kapayapaan, kabuhayan, kaligtasan sa ating mamamayan. Ayun, maraming salamat, Ate Rose. So, isang makabuluhang talakayan kasama si Miss Roslyn ang natapos natin ngayong umaga. So lang shoutout mama ko nanonood. Hi mom, tas nanonood din daw si Sir Ken. Hanggang sa susunod na Martes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito lamang sa AWR Manila 89.1 FM. Ako po si Pastor Robert na nagsasabi na sa bawat kwento ng bagong buhay, bagong simula at pag-asa, patuloy nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat. Ang binagong buhay.